Hello sa mga madiskarting nanay! Nakapag-business na ba ang lahat? O siya sa mga hindi pa nakapag-business dyan ng peanut butter, gumawa po ako ng short video. Marami kasi akong mga suki na sobrang nagustuhan talaga nila ang aking peanut butter, kaya nagre-repeat orders talaga sila. Alam nyo ba, hindi sila bibili ng peanut butter kung walang label. Talagang hahanapin nila ang label na may mukha kong maganda. Ganon ka-perfect ang aking mga suki. Isi-sure talaga nila kung ako pa rin ba ang gumawa ng aking peanut butter. So advantage talaga sa ating mga negosyante pag maglalagay po tayo ng label sa ating mga paninda. Kapag nagustuhan talaga nila ang ating paninda, talagang babalik at babalik talaga sila. Ganun po ka-importante ang signature label para sa mga nagnenegosyo na katulad ko. Kasi dito po natin malalaman kung pumatok ba yung ating business. Lalo na kung nagre-repeat order sila. So ibig sabihin, nagustuhan nila ang ating produkto. Share ko lang sa inyo ha, meron po akong refiller. Tapos, nagra-rush order po siya sa akin kasi may nag-order sa kanya ng peanut butter. So, gumawa po ako ng peanut butter agad-agad kasi madali lang naman po itong gawin. At nang natapos ko nang nagawa yung aking peanut butter, hindi ko na malaya na naubos na pala yung aking pang-label. Kaya ayun, pinapatinda ko na kahit walang label. Pero kalauna, nagbalik ang aking peanut butter kasi hindi tinanggap ng mga suki niya. Kasi hinanap nila yung label na may mukha. Hindi daw sila bibili pag walang label, lalo na kung wala yung mukha ko. Naaantig talaga ako sa mga sinabi nila, talagang tumaba yung atay ko. Iba talaga pag may label. Kaya kayo dyan, maglalagay talaga kayo ng label sa inyong mga paninda. Di bali nang gayahin nyo ang aking recipe, basta maglagay lang talaga kayo ng label sa inyong mga paninda. Para naman sa ganun ay meron pong babalikan ang mga suki ninyo. O siya sa mga hindi pa nakapanood sa aking peanut butter business, eto na. Sasagawa na natin today. So eto, nag-aadobo lang ako ng manok. Mani pala. Skinless peanuts nga pala yung ginamit ko today. So eto yung klaseng mani na ginagamit sa mga pang first class na peanut butter. Medyo mahal po siya compare sa may balat na mani. Konti lang ang ginamit kong mantika at tamang-tama lang din na makakaluto po siya sa 4 na kilo na mani. Pagkatapos pong maluto ang 4 na kilo na mani, ay papalamigin po muna natin bago po natin ipapagiling. Ang isasama ko nga pala sa pagpapagiling ay yung asukal lang. Sa 4 na kilong mani ay 1 kilo pong asukal ang ilalagay ko sa aking peanut butter. Tamang-tama lang po ang tamis niyan, hindi matabang at hindi rin matamis. So ayan na, pinapagiling na po namin sa pinakamalapit na pagilingan. So ayan na, natapos na pong maigiling ang ating mani. So pauwi na po kami sa bahay. So ayan na, hinanda ko na yung aking mga lagayan ng aking peanut butter. So naghanda po ako ng 12 jars kung sakaling aabot siya ng 12. Pero kadalasan 11 jars lang ang magagawa sa 4 na kilong mani. So, ito na nga pala yung pinapagiling namin kanina. Bali, hahaluan ko pa yan ng butter at saka margarine. So, nagtunaw lang po ako sa kawali ng 1 bar ng butter na ang sukat ito ay 200 grams. At nagdagdag din po ako ng 200 grams ng margarine. Pero optional lang po ito. Nasa sa inyo naman po kung magdagdag pa kayo ng margarine. Pero kung gusto nyo po yung sticky, yung 100% ang volume, wag na po ko yung mag-add ng margarine. 1 bar lang ng butter ay goods na. Yung sa akin kasi ay nag-add po talaga ako ng margarine kasi gusto po ng mga suki ko yung easy to spread ang peanut butter. Hindi masyadong makapal ang volume. So ang puhunan nga pala sa 4 na kilong mani ay nagkakahalaga po yan ng 995 pesos. Kasama na po dyan ang bayad sa pagpagiling. So ilagay ko na lang sa screen ang total costing at paki-screenshot na lang. Sa 4 nga kilo nga pala ay pwede po tayong makagawa ng 11 jars. So ang benta ko nga pala nito ay 150 pesos po per yun jar. Po ay wholesale price na po yan. Sa mga reseller ko ay pwede po sila makapagbenta ng 180 to 200 pesos. Kaya kung magsipag talaga ang aking mga reseller ay talagang kikita talaga sila. O siya, hanggang dito na lang yung aking video. Tama na siguro to ang short video na ito para sa inyo. Sana nagustuhan niyo po ang aking business ideas at sana may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, just comment down below. So that's it for today. Thank you for watching. Bye-bye!